napakagaling lahat. Naging-tagay ang mga sino doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan sa servisyo publiko. At pag pinagsama-sama lahat po ang napakagaling ay ako, talaga naman, nakakagulat at nakakakuha na makakita na meron tayo mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan. Ganito ang pag-aalala sa taong bayan. Ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Wala po sa kanila ay naging sinunod na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka naiutok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, kaya na po sila kumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ang mga pangangailangan ng tao na naging congressman. Nandito po, naging congressman Apolos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila pag dito sa klaseng trabaho, subok na sa mababang at batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, natumpas ng isang sekretary ng ating nakalilig ng isang departamento. Andiyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Apolos, na napakaganda ang naging performance na. Andyan din po at naging Secretary Tulfo ng DSWD. At napakita sa atin, kaya po napakaganda po kasi ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Siya po, sa Miss Senko, siya po ang nagsimula niya. Kasama din natin po si Senator Pete Lacson. Si Senator Pete Lacson ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay ang nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima, yung mga nasalanta, yung pagyong MDA na makita ng malinyo. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Ganor, Secretary Ganor, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag-MDA na ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng mga ibang bayan na nasasama sa Manila. Kaya po, ulit yung mahirap na trabaho na nagawa niya at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila na sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadada. Na basta daldal, gawa lang sila ng gawa. Trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate, not to oppose, but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahanap na panggulo. Wala silang iniisip na pagwatakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig ko rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andyan po ay yung aking kapatid, naging governor ng lungsod namin sa Ilocos County. At andyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At
aking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo, mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andyan din si Avalos, dati ng Mandaluyong, kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Andyan naman si Mayor Abby Binay na maraming dalampala galing sa Makati. At sabay ay gumawa ng Makati yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung nakakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po, mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor pa ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang Senator Soto ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun, si Senator Soto rin ay dumandi sa LGU, dumandi sa local government dahil vice mayor naman sa Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan, napakalawak na ang kanilang dedikasyon sa trabaho at pagsaservisyo sa pagkito. Kung hindi po natin pinapalimutan ang ating mga kababayan, kaya dapat po sa ating mga kandidato at po sa kanila ay babae. Hindi lamang po ang pangkaraniwang ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang ibay nitong mga ito, makakama sa tapang nila parang mga sundalo. Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababayan at maririnig ang boses ng kababayan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si Benhor Avalos, si Abby Binay, si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Puro po magandang abogado, sanay na sanay sumulat ng magandang batas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At problema naman, sa mga pagsama-sama ng mga abogado, at alam mo nga, magkasama ko na lahat yan. Laging magandang usapan. Ang nagtapit ng usapan na nagtatasis na kung sino yung pinakamagaling ng usapan. Yun lang naman ang problema. At sa pag-galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tingnan po natin kung saan sila po magaling. Kahit po natin, Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensan. At si Tulfo naman na Dabawenyo ay siya lumaki sa Davao Oriental at pasunod kung saan na destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin, ni Aimee, naman siguro si Imelda, 100% waray po. At alam natin, baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno ni Camille Villar, sila po ay nanggaling sa Iloilo, mga Ilonggo po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapalakan para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay pagkakaroon. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan natin ay mag-unlad
kung nananakot, at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga mainit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabubuhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ang interes ng kapangalan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan ng sa pamamagitan ng diplomasya at politika. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sino mga dayuhan na kahit ng mga sabihin nila. Tayo po ang may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sarili ng bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan tumaan sa matubong solusyon. Wala kami paniniwala na ang solusyon ay kailangan tumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa iligal na mga industriya tulad ng Pogo na naging pugal ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, isenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Tayo na, pagkaisang hindi tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo nakaharap sa krisis, pagkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyong Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amin pong inaanyayahan ang mutok hanggang sa totoo. Alyansang tutulong sa hamon ng panahon. Isusuko muli, maraming